Grabe pala yung pinsala ng bagyong Ulysses, no? Ang daming nasira. Mga bahay, mga poste, at kung ano pa. Tapos sobra pa yung pagbaha sa ibang lugar. Buti na lang dito sa barangay namin, walang masyadong damage. Naayos lahat yung mga nasirang wires. Kayo, kumusta? Balita ko, nakastuck pa rin kayo sa bubong nyo sa bahay. Naghihintay ng rescue. Kawawa naman kayo. It's your fault anyway. Masyado kasi kayo naging kampante. Bakit dyan pa rin kasi kayo nakatira? Hindi ba kayo nadala ng ondoy? Ng mga nakarang bagyo? Di nyo ba kayang lumipat? Aware naman kayo na yung mga kahoy na ginamit hindi matibay, kaya yung bahay nyo low quality. Sa bagay, wala kayong perang pabili ng mga mas matitibay na kahoy at semento. Madali lang naman yon kung nagsipag lang kayo sa paghahanap ng mga resources. Kaso hindi. Napaka-obvious sa kakulangan ng kaalaman nyo sa mga ganitong bagay. I bet nag-cut kayo ng mga classes nyo during your youthful days, especially in high school. Siguro, nung panahon na yun, puro kayo lakwartya, no? Minsan, nasa computer shop kayo para maglaro ng Dota. Kaya ayan, hindi kayo umaksyon agad kasi hindi kayo aware. Hindi kayo aware sa mga protocols sa disaster management. Then, malalaman ko na lang na sinisisi nyo na pala yung gobyerno. According to my sources, tinutodo nyo raw ang pambabash sa comment section sa Facebook and reply section sa Twitter regarding sa post about the government. Sinishare nyo pa nga raw yung mga memes. Bakit? Sila ba yung may pakana sa lahat ng mga misfortunes nyo? I do get the point na kailangan nila magambag ng malaki. Pero huwag kayo abusado. Masyado nyo kasi tinitake advantage. Instead na magreklamo kayo, gumawa kayo ng paraan para lahat ng meron kayo masalba nyo. Hindi yung umaasa kayo sa iba. Puro kayong kuda sa social media. Hindi nyo naman masabi ng harap-harapan. At wala kayong ginawa kundi magreklamo sa lahat. Lalo na sa gobyerno. Alam nyo, yung mga taong tulad nyo, dapat pinapatalsik. Total wala naman kayong mayambag na maganda sa komunidad na to. In short, mga pollutants kayo na dapat itapon at hindi na dapat binabalikan pa. Tapos isisiksik nyo pa yung mga sarili nyo sa amin? Aba, kasing kapal ng cardboard yung mga pagmumukha ninyo. Let me tell you, face the consequences, my dear. Kasalanan nyo yan. Wala naman dapat sisihin kundi mga sarili nyo mismo. Sayang, hindi na pwedeng balikan ng nakaraan. E di sana nakapagtiyaga kayo para namumuhay kayo ng ginhawa